Halos 35% o 27 milyong mga Pilipino ang dumadanas ng kahirapan. Marami sa mga ito ay mga batang napipilitang makipagsapalaran sa ibang lugar upang magtrabaho sa murang edad. Labag man sa batas ang pagpapatrabaho sa mga bata, marami sa mga tao ang lumalabag dito kasama na ang kanilang mga magulang. Ning, maganda sa Maynila ang pagtatrabaho mo. Hindi ka na namin mapag-aral ni Itay. Tsaka isa pa, ang perang ipadadala mo sa amin, malaking tulong pantawid gutom sa pang-araw-araw. Ay, bata pa po ako, tsaka ayoko po. Hindi naman mahirap daw ang trabaho mo doon, anak. Kasi mabait daw ang amo mo, katulong ka daw doon. Ay, mamimiss ko po kayo, lalo na po si Leloy na. Yung anak ni Maring Lorna, pupunta rin doon, 12 taon lang siya. Nay, ayoko po, Nay. Mas maraming pera, mas madali. Kasi maghuhugas ka lang doon ng mga Ay, ayoko po, Nay. Makinig kayong lahat sa akin, ha? Pag may nagtanong sa inyo kung kaano-ano nyo ako, lahat kayo tiyahin nyo ako at magbabakasyon lang tayo sa Maynila. Opo, Petra. At kung may nagtanong sa inyo kung ilan ang edad ninyong lahat, lahat kayo 18. Opo. Pag nandun na tayo sa biyahe, walang makipag-usap ng kahit kanino at walang mahihiwalay sa grupo. Pag nalaman ko na mayroong lumabag sa utos ko, lahat kay paparusahan ko, hindi kay kakain habang nasa biyahe. Malinaw? Opo. Pag nandun na kayo sa inyong mga amo, kailangan mabait kayo, ha? Sumunod kayo sa lahat ng utos. Kaya lang, huwag nyo nga asahan na mayroon pa kayong tatanggapin na sweldo. Dahil 3 buwan, bayad ako ng mga amo ninyo. Naiintindihan nyo ba? Opo, Petra. Paano yan? Inaasahan pa naman ako ng mga magulang ko nagpapadala, buwan-buwan. Paano na natin mapapaaral mga kapatid natin? Oo nga, paano yan? Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na may pinakamaraming batang manggagawa na umaabot sa humigit kumulang 4 na milyon. Ayon sa International Labour Organization, umabot na sa 300,000 ang bilang ng mga batang katulong o kasambahay na naninilbihan sa murang edad at sumasama sa mga recruiter upang magtrabaho sa malalayong lugar. Marami sa kanila ang pansamantalang nawala ng mga karapatan na itinatakda para sa mga bata katulad ng makapag-aral, makapaglaro at maaruga. Babae, namamasyal, bahay-bahay. Tapos sabi niya magtatrabaho dito sa Manila na magiging domestic worker. Tapos nagbahay-bahay siya. Tapos isa naman ako doon na gusto ko talagang makapagtrabaho. Tapos pumunta siya sa bahay namin. Sinabihan niya ako na gusto ko daw magtrabaho sa Manila. Sabi ko, oo. Tapos sabi niya, dadali niya daw ako. Ipapahanapan ako ng pagtatrabahoan. Pinapakahirap po doon ay yung mapunta po kayo sa lugar po na na wala po kayong alam. Tapos pagdating po doon sa iyong bahay na yung pagtatrabahuan po ay hindi po kayo sigurado kung ano po ang mangyayari. Tapos tulad po nung nangyari sa akin ay 1 taon po ako doon nakakulong, hindi po ako makalabas. Tapos 1 taon din po na wala po akong hinahawakang pera dahil hindi po ako siniswelduhan. Kahit piso po, wala po silang naibigay sa akin. Tapos nung pag tinatanong ko po ang aking employer na na kailan niya po ako sasahuran, sinasabi niya po na pag-iisipan daw po niya muna. Masakit po para sa akin po yung, lalo na po pag nilalait po niya yung sarili ko, yung minamura niya po ako, sinasabihan sira ulo, tanga daw po ako araw-araw. Masakit po sa akin yung hindi ko po matanggap. Pero nung lagi niya pong sinasabi yun sa akin araw-araw, nasanay na po ako. Tapos, pag binubugbog po nila ako, umiiyak na lang po ako sa tabi. Tapos, hindi ko pa pinapakita sa kanila na nasasaktan po ako sa mga sinasabi nila. Pero, nung nagtagalan na po, ay natanggap ko na rin po na tanga daw ako, sira ulo. Habang yung nung nag-isa lang po ako noon, iniisip ko po talaga na wala na po talaga akong kakampi, yung wala na pong naaawa sa akin, dahil pinagmamalupitan na po nila talaga ako. Tapos, yung nanay ko po, sinusulatan ko po. Tapos, hindi niya po sinasagot yung sulat ko. 3 beses po akong sumulat, hindi niya po sinasagot. Kaya, hindi na po rin po ako sumusulat.
nawala na po talaga ako ng pag-asa na makalabas na po doon sa employer kong iyon. Ano na naman yan? Hindi ka na natuto talagang bata ka. Ilang beses ko na sinabi sa'yo mag-ingat ka sa pagbubukas ng plato. Ang tangat-tangat mo talaga. Pasensya na po kasi hindi pa po talaga ako makain ng pananghalian. Nagugutom na. At kasalanan ko pa. Kung hindi ka babagal-bagal sa pagkilos, kanina ka pa dapat nakatapos sa paglalaba. Hindi ka natatambakan ng trabaho. Ay nakong bata ka. Tumukulo talaga ang dugo ko sa'yo. Tatamad-tamad mo ang bagay mo pang kumilos. Dapat bayaran mo lahat ng nabasag mo yan. Ikakaltas ko yan sa sweldo mo. Hindi po pwede kasi inaasahan po ng mga magulang ko yung sahod ko. Hindi ko na problema yan. Bayan na kita sa tatumban mo. Binayaran na kita sa recruiter mo. Wala ka na maaasahan pa sa akin. Puro ka pera. Puro lang naman sakit sa ulo at problema ang binibigay mo sa akin. Ayusin mo yan, ha? Opo, te. Kala ko makakatulong ako sa mga magulang ko. Ngayon pala, hindi. Paano na ako dito? Marami ang mag-aakala na ang maging batang kasambahay ay isang magaan na trabaho. Subalit, hindi ito totoo. Ang all-around domestic work ay mabigat at trabahong pangmatanda. Hindi ito angkop sa pangangatawan at pag-iisip ng isang bata at ito ay ipinagbabawal ng batas, lalo na sa mga menor de edad na 17 taong gulang pababa. Ito ay kinikilala rin na isang worst form of child labor dahil ang mga batang kasambahay ay nahihiwalay sa pangangalaga ng kanilang mga magulang. Wala rin silang pagkakataon na maglaro at mapaunlad ang sarili. Dahil karamihan sa kanila ay mga babae, sila rin ay vulnerable sa physical, verbal at sexual na pang-aabuso. Ang mga bata ay dapat nasa pangangalaga ng magulang kahit anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Mahalaga sa bata ang pagkakaroon ng mapag-arugang lipunan upang sila ay maging mabuti at responsableng mamamayan. Ang bata dapat minamahal at hindi pinagsasamantalahan ang kanilang murang lakas. Ang bata ay musmos na hindi dapat kinakalakal. Pangarap ko na makapagtapos, makatulong din ako sa mga kasambahay na tulad ko. Tapos, matulungan ko yung family ko sa probinsya. Wala na pong mga kasambahay na inaapi-api po ng mga employer. Maging mataas po ang pagtingin nila sa amin. Na huwag nila kaming laitin na kami katulong lang.